God. Hallelujah. Sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Bukod na anak, hindi niya ipinagkait. Nanak sa mundo, nagdusa, tumanas ng libong sakit. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Purihin po ang Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Ang ikaw naman papupurihan ko, purihin ang alam mo. Thank you, Lord. Nakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito ang ibalik. Ang buong itinigis ng himala para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito ang ibalik. Ang buong itinigis ng himala para sa akin. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Pinagpalang gabi po na tayo po ay muling nagkasama-sama. Pasensya na po at medyo na late lang tayo ng dating po dahil po sa sobrang traffic po, pero tayo po ay nagpapasalamat dahil sa kabila po ng mga dumarating po na mga hadlang ay dinirinig po ng Diyos ang panalangin po natin na hindi maantala ang kanyang gawain at hindi po tayo magpaliban. Alam niyo po, yun yung aking pag-ibig po sa Diyos at sa bawat isa po na nakikinig sa atin. Mas isasakripisyo ko po ang trabaho ko o ang akin pong mga gawain, no, sa trabaho kasi secondary lang yun eh. Kaysa po atin pong isakripisyo po ang mga Bible studies na ito at ang pagpipreach po. Kaya ang puso ko po, talagang ako'y mahal na mahal ko po ang Diyos. Maski sa umaga po ay hindi ko pwedeng pabayaan ang mga prayer meetings po ng mga kapatiran. At talaga pong minsan kahit na antok o kaya po ay 7:00 po yung pasok ko po,
Okay lang ho, naunawaan ng estudyante kung ma-late po ako kung paminsan-minsan, dahil mas mahalaga po at mas prioridad ko po ang mga prayer meeting sa umaga, ang Bible studies po na wala tayong absent po sa awa at tulong ng Panginoon, maging ang preaching po kahit Quezon City po kami, talagang maaga po kami nagigising dahil nandun po ini-impress ng Lord yung pag-ibig sa kanyang gawain, yung pag-ibig po mga kapatid sa lahat ng mga mahalaga po na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos na mahalin natin siya ng buong pag-iisip, ng buong lakas natin at ng buong puso po natin. Kaya, kamusta na po kayo? Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo na I hope na hindi po kayo nag-abang-abang kanina na talagang medyo parang walang Bible studies. Hulimat magaling po na ihahabol pa rin. Ganun natin po kamahal po ang ating Panginoong Diyos. Harangan man tayo ng sibat at dumating man ang pagkakataon na tayo po ay hadlangan ng kalaban, kung talagang loloobin ng Panginoong Diyos, makakapag-broadcast po tayo. Pero dumarating ang time, hindi talaga niloloob ng Panginoon, lalo na't nasa loob po ng eroplano, wala na pong broadcasting talaga po doon. Pero maski po sa loob ng Grab, pwede ka pong mag-broadcast doon eh. Yun po yung teknolohiya ho ng telepono, ng ating po mga cellphones ngayon, ng mga iPad at maging po ng ating mga laptop computers po. Kaya muli po meron tayong interesado pong pag-aaralan ngayong gabi na gaya po ito po'y pagpapatuloy ng atin pong pinag-aralan, yung pong mga bagay na nagiging kasuklam-suklam na mga kasalanan sa Diyos. Tayo po ay nakakagawa po ng mga pagkakamali dahil tayo hindi perpekto, pero itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos na as much as possible, yun pong mga kinamumuhian niya ng mga kasalanan ay wag na wag po nating malalakaran. Hindi ko po sinasabing hindi na tayo magkakamali, pero as much as possible po para hindi ho natin makuha yung galit ng Diyos. Alam niyo ho, yung pinag-aralan natin sa preaching natin sa Kawikaan dun po sa 16 hanggang 18, mga kinamumuhian po ni Yahweh para po sa ating kabatiran, yung mga 7 bagay na ayaw niya. Numero 1 ho dyan yung kapalaluan, yung kayabangan po. Ayaw ni Yahweh ho ng kasinungalingan. Yun po sinasabi po sa verse 17 ng aklat po ng Kawikaan, sa 6:17. Ayaw ng Diyos yung pumapatay ng walang kasalanan, yung mga murderer po. Ayaw na ayaw at nagagalit ang Diyos sa puso na sa kapwa'y walang mabuting isipan. Yung lahat ng plano niya, lahat ng isipan niya ho ay puro na lang ho walang mabuting gagawin sa kapwa niya. At lalo tigit po, yung pong paapo na ubod ng tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling. Dalawa ho, yung sinungaling po nang gagaling sa puso, and then yung false witness or false testimony, ayaw na ayaw po ng Panginoon yan. At yun pong mapagbulid ng hangin. Big sabihin po, magaling kumatha ng mga kwento para pag-away-awayin po ang kapwa. Yan po yung ayaw na ikapitong ayaw ng Diyos, yung pong pag-away-awayin po ang kapwa at ang mga kapatiran. Kaya ako po'y nagpapasalamat po muli at ako'y bumabati po. Alam ko po yung mga kasalanan po na yan na pinag-aralan natin, makinamumuhi ang kasalanan ng tao na ayaw ng Diyos po ay tumimo po sa isip ninyo at talaga pong nagturo po sa atin nung nakaraan pong linggo. Kaya ako po'y muli pong nagpapahatid ng akin pong magandang gabing pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran, lalo na sa Estados Unidos po, at ang mga kapatid po na kinasangkapan po ng Diyos, hindi ko na po babanggitin ang pangalan po ninyo, na talaga pong tumutulong po sa ating church para po hindi na po tayo inuulan po o kay tumutulo ho sa ating looban po. Ang pagsamba natin po'y maging komportable at maayos po. Sa mga kapatid po dyan, nagpapasalamat po ako sa inyo pong sama-samang tulong. Ako po'y nagpapahatid din po ng pasasalamat kay Atelina sa pagtutulong po niya sa pagbo-broadcast po na ito at malaking tulong po ang ating kapatid na Lina na talaga naman pong ipinananalangin din natin gabi-gabi. Happy birthday po kay Nanay Soli. Nay, alam ko po kayo po ay nagagalak dahil napakabuti ng Diyos, dinagdagan po ulit ng panibagong taon ang inyo pong buhay.
Kasama po ang panalangin kong personal para po kina Angelica at kasama rin naman po kina Arlene at sa lahat po ng Bautista family na patuloy po kayong pagpalain po at mahabang buhay ang ihatid po ng Diyos sa inyo. At sa lahat ng mga kapatid po natin, lalong-lalo na si Auntie Melly na nandiyan po sa US, ako po ay nagpapasalamat sa inyo po mga pinapadala ng mga Bible quotation araw-araw. Mahal na mahal ko po kayo. Ang buong Esquejo family po, mga kamag-anak ko po yan na nasa Texas po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ang aking po mga kamag-anak, lalo na ang kuya ko po na nasa Melbourne, Australia, sila po'y nakakapakinig din po ng ating pong mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Pastor Nardito Manalang, Auntie Mila, si Don, ayan po, at saka po si Ian, si Maricar, kasama din naman po si Joy, si Kevin po, at ang anak ni Ian po, no? Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan sa Canada po, ang buong Hiron and ang atin pong Ramos family. Kamusta na rin po ang San family po dyan, lalong-lalo na si Eunice at saka po si Nico. Kamusta na rin po mga kapatid natin na binabati po dyan po sa United Kingdom, Gutierrez family. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ang Bilog family, si Jojo po, isang mapagpalang gabi po. Diyan po sa Middle East, kamusta na po kayo dyan? Renuel, Dichoso, at lalo tigit po Sister Aster na palagi pong nakatunghay sa atin. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong mga gawain at gampanin po dyan. Kamusta na po si Ivan? Gayon din naman po ang buong Dungo family. Kasama po si Sister Ellen, si Alex at saka si Sean at saka po si Len. Kamusta na rin po yung bunsong anak po nila. Pinagpala po lahat tayo dyan, lalo na po ang buong De La Rosa family dyan. Yan sila Paulo, si Shed at saka si Kisha Amaya po, no? O Kisha Amara. Kamusta na rin po ang ating mga kapatid po sa Japan. Malugod ko po kayong binabati at nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong gabi. Lalong-lalo na ang ating mga kapatid po, si Midori at kasama rin naman po si Lizette at saka po si William. Kamusta po kayo dyan sa Marikina? Kami po dito ay medyo umuulan-ulan ng kaunti po at nagpapahatid po tayo ng pagbati rin po sa tahanan namin, lalong-lalo na kay Kuya Boy at kay Ate Lenny, kay Micah at kay Rodney po. Sa ate ko po, dyan po sa Concepcion 1, si Ate Lisa po at Kuya Mon. Pagpalain po kayo ang ate ko po sa Santa Rosa, si Ate Chona. Si Kuya Edward, happy birthday din po sa bayaw ko po at lalo ng dalawang anak po nila. Kinakamusta ko rin po si EG at si CJ. Kaya po tayo po ay pinagpala ng Panginoong Diyos at napakaganda po ng lahat ng atin pong mga tatalakayin po ngayong gabi, dahil gaya ng akin pong pinahayag doon po sa pulpito, doon po sa pagpipreach natin, may mga kasalanan po na pagka po yun ang inyo pong nahawakan o yun po ang inyo pong nalakaran, tiyak ko, kuhang-kuha nyo po yung galito, kuhang-kuha nyo po yung kinasusuklaman po ng Diyos. Pagka ito pong mga kasalanan po na ito ay malalakaran natin. At sa dami po ng itinuturo ho ng Biblia, lalong-lalo na ang mga tao po na nakalakad sa ganitong uri ng mga kasalanan, andyan po sila Diotrephes, dun po sa New Testament. I think na-mention ko rin po sila Alexander at Hymenaeus po, no, na talagang pinahirapang mabuti po si Pablo. Ang mga iba't iba pang karakter po in the Old Testament, lalo na po si Reyna Jezebel po, may kasalanan siya ho na talagang kinamumuhian ng Diyos, kaya po siya pinatay ng Panginoon sa isang karumal-dumal na paraan po. At gayon din naman ho yung mga kasalanan na nagawa po ni Jambes at saka ni Janes at ni Jambres po, doon po sa panahon ni Moses. Kaya po sana po ay magsilbi po itong babala o magsilbi po ito na karunungan po sa bawat isa. Pinararating ko po ang isang successful po na gift giving po at medical mission ng atin pong mga kapatid dyan po sa Puray, at ito po ay sa pamumuno po ng atin pong Director ng Board of Missions at ang foundation po na tumulong dyan. Bagaman hindi po ako nakarating dahil po may nakatakdang preaching po ang Panginoon para po sa Peace of Harvest, nagpapasalamat pa rin po ako sa isa pong matagumpay po na gawain po dyan na naganap po sa Puray, yan pong gift giving na naganap. Binabati natin po si Pastor Elmer at saka si Sister Leia at ang lahat ng pamunuan po dyan,
Sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Lalo tigit po si Georgie at ang lahat ng mga kabataan. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng kanila pong mga tulong po na palakasin at patatagin po ang mga kabataan. At nawa hindi nyo nakakalimutan ang mga itinuturo natin tungkol po sa aral ng ating Panginoong Diyos. Binabati po natin din si Sister Emmy, si Brother Greg, si David, yung kanila pong anak, si Grace, at saka po si Wendy, kamusta na po kayo? Si Daniel, pagpalain nawa palagi po kayo sa pagsama po sa morning and evening prayer. Sister Emmy, kasama po ang ating kapatid na si Brother Greg. Kay Francis, maraming salamat sa lahat po ng mga plano po ng kabataan na atin pong isinasagawa at meron tayong mga magagandang plano na ipinatutupad po ngayon na sila po ay patuloy na nagpapakalalim po sa mga salita ng Diyos, praise God, at nakatutok po sila sa mga pag-aaral po na ito. Nagpapasalamat tayo kay Demalin. Kung nandyan po si Demalin, nandyan din po definitely si Marlo at ang buong Narce family. Si Hana po, ayan ang mga kabataan po natin dahil inatasan po natin sila na makinig at sana po makasama po sa prayer meeting. Ngayon po natutuwa ko, nandyan na sila Hana. Magandang gabi sa inyo. Nandyan po sila Des, San Jose. Magandang gabi po kay Sister Baby Mendoza. Pagpalain po kay ni Brother Larry. At saka po sila Philip. Kamusta na po sila Jerome. At saka si Daryl. Ayan, palaging prayer po namin ni Marlene po ang inyo pong buong sambahayan. Yan po, si Sister Odi at si Sister Irma, maraming salamat. Excited na naman po tayo, hindi pa nga tapos ang Bible studies para po sa atin pong prayer meeting bukas. Dahil yun po yung love sa Lord na talagang tamaan ka man ng sibat po, no? Tamaan ka man ng sibat, hindi ka mawawala sa prayer meeting at tayo po ay nagpapasalamat dahil kasama natin palagi po ang prayer circle. Magandang gabi po kay kapatid na Salvador Tilar, kay Sister Aster, kamusta na po kayo? Kay Maribel Reybuenan ho, kay Mars. Mars, kamusta na si Sister Pe at kayo po ni Sister Mila? Pasensya na, hindi ko mabati yun. Dami-dami na ho na atin pong mga kapatid. Napakadami na ho. Ayan po, ay salamat ho. Sister Menchi, nakita ko si Sister Menchi. One of these days, magbubukas ulit tayo ng Bible study sa bahay ni Sister Menchi. Kung loloobin ng Panginoon, doon tayo magla-live po, Sister Menchi. Yan po. Ang dami na po. Belinda Reybuanan, Nanay Auring, magandang gabi po. Si Brother Jimmy, sumaatin po nawa ang kapayapaan ng Diyos. Ang prayer ko po kay Mima ay palagi pong ipinagkakaloob po sa inyo ng Panginoon at maraming salamat po sa gabing ito na tayo po ay nagkasama-sama. Kaya ano po ba yung pag-aaralan natin? Ating pong pag-aaralan ay mahalaga. Ito po ay may kinalaman po, doon po sa karumal-dumal, ayun po, na kasalanan ni Haring Saul. Ayan, praise God. Ano ho ba yung mga karumal-dumal na kasalanan ho ni Haring Saul? Kaya sa gabi po na ito, tayo po ay nagpapasalamat dahil yan po, kinalikot ko yung computer ko at medyo nag-dual computer tayo ngayon para mas malaki po at makita po natin. Hopefully po, ayan po, hindi ho kasi ako ganun kateki pero ito po ang pag-aaralan natin. Matuto po sana tayo ngayong gabi po na isang mahusay po sana na lingkod ng Diyos, isang pinili ng ating Panginoong Diyos. Nagkaroon ng malaking pagkakamali at siya po'y nagkasala. Ito po'y walang iba kundi si Haring Saul. Maganda yung pinagsimulan pero nauwi po sa hindi maganda dahil atin pong tatalakayin ang mga naging karumal-dumal na kasalanan po niya na sana po wala po ni isa sa atin ang tutulad po o lalakad sa kanya pong mga nagawang mga kahindik-hindik. Pag sinabi natin karumal-dumal o talaga pong kinainisan ng Diyos na mga pagkakasala, ayan po ay patuloy na nakikita natin po, no? Yung pong maaaring magawa din natin na sana po ay wag naman po nating malakaran kasi baka po magkamali tayo, baka po dumating ang pagkakataon po ay tayo naman po ay hindi kalugdan ng Diyos, katulad na nangyari po kay Haring David. Kaya
Bago po tayo magsimula, tayo po muna po ay dumako sa panalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa gabing ito, bagaman may kapaguran na ang katawan, ang patuloy na may kagutuman po. Salamat po at pinawi niyo po ang traffic at patuloy pong nakarating po ng maayos, ng maluwalhati po upang maipahayag po ang inyo pong banal na salita. Alam mo, Panginoon, kung gaano kita kamahal, kung gaano ko po kamahal ang lahat po ng mga kapatiran, maging ang hindi po namin kapatid na nakikinig ng salita po. Sapagkat pinangahawakan ko ang inyo pong mga pangako. Nais ninyo ang lahat ng tao'y maligtas at wala po ni isa man po na mapahamak. Nais nyo lahat ng tao'y makaalam ng katotohanan sapagkat sa gabing ito, may mahalaga kang mensahe na ipinararating po sa bawat isa sa amin. Kaya Ama, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, anuman po ang mga sinasadya at di sinasadya, malaki o maliit na pagkakasala, anuman po ang mga nagawa namin po na talagang karumal-dumal laban sa iyo. Nawa po'y wag namin pong matularan ang mga pagkakamali ni Haring Saul upang kami po'y matuto sa kanyang buhay at hindi na namin balikan po kung nalakaran man namin ang mga pagkakamaling ito. Mula aming talampakan hanggang aming ulunan, patawarin niyo po kami, Ama, at bigyan niyo po kami ng patuloy po na kagalakan sa pakikinig po ng inyong salita. Muli, maraming salamat po sa banal na pangalan ni Jesucristo. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Papuri po sa ating Ama. Napapasalamat po tayo sa mga kapatid natin, sa buhay po ni Crisel, at lalo na po ni Joyce Rebuanan. Sana hindi na kayo binabaha dyan, Crisel, sa tabi po ng Ilog Marikina. Ayun po. Kaya, ano-ano po kaya yung mga nagawang pagkakasala? Ito po, no, napakahalaga po. Mga pagkakasala po na pwede nating maiwasan sa pamamagitan po ng atin pong pagsasaliksik at patuloy po na paghihimay-himay po ng salita ng Diyos. Nung nagsimula po si Haring Saul bilang pinili ng Diyos, ganito ho ang mga pangungusap na ating makikita po mula po dito sa unang Samuel 9:21. Siya nga po pala dito po sa topic na pinag-aaralan natin, maibalik ko lang mga karumal-dumal na kasalanan po yan, kasalanan ni Haring Saul ay kinakailangan mga kapatid ay bilang assignment ninyo, mabasa po talaga yung buong aklat ng unang Samuel at ikalawang Samuel. Kasi doon lang natin mauunawaan yung konteksto. So sana po assignment lalo na ng mga kabataan, basahin natin po yung buong libro po ng una at ikalawang Samuel. Anyway po, sa atin pong pag-aaralan, ito po mga kapatid, nagsimula ang Diyos po sa pamamagitan po ni Propeta Samuel. Si Propeta Samuel po ay anak po ni Hannah, yung pong babae na hindi magkaanak-anak, na idinedicate niya sa Lord later on, yung kanya pong anak na maging isang hukom o maging isa pong pari o propeta po doon po sa Israel. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang mga tao po hindi na kontento. Ibig sabihin yung mga Israelita hindi sila nakontento doon po sa kanila pong naging pinuno. Ang pinuno nila po ay isang hukom. Ang pinuno nila po ay isang propeta, si Propeta Samuel po. Kaya ang buong katauhan po, buong sambahayan po ni Israel o ng bayan ng Israel po, ay humingi ng isang hari. At nakapili po sila ng isang hari po, sa pamamagitan po ni Saul. Pero nagsimula po si Saul na mababa ang kalooban, kaya siya po'y nagustuhan ng Diyos. Ito po ang isinasaad, nung pinili po ni Lord si Saul, ganito po ang sinabi po ni Saul, kay Samuel. Sumagot si Saul, "Ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi," sabi po rito, as a sign of humility, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin yan? Kasi nung kinakausap po siya ni Propeta Samuel, ang binibigay po sa kanya na payo ay pipiliin siya ng Diyos at ihirangin siya bilang hari po. Pero nag-warning din ng Diyos dahil ayaw nga ng Diyos na magkaroon ng hari ang Israel, sapagkat ang hari po ay magiging mabagsik, ang hari po ay magiging, masasabi po nating tagakuha po ng
lahat ng karangalan ng Diyos ngayon. Ang magiging hari po ay magiging parang makapangyarihan at baka po mahati po yung pagtingin po ng tao sa Diyos at saka sa kanilang bagong hari. Pero sadyang napakatigas po ng ulo po ng mga Israelita. Sabi na kay Samuel, bigyan niyo po kami ng hari. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, sige, bigyan mo sila ng hari, pero makikita nila na ang hari po ay magiging mabagsik. Kaya nga po, nung pinili po si Saul, ang ganda-ganda po nung kanyang sinabi rito, no? Sumagot si Saul, ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, na siyang pinakamaliit na lipi sa Israel. At ang aming angkan, ang siyang pinakamahirap po sa aming lipi. Bakit ninyo sinasabi sa akin yan? Kung napapansin po ninyo, minemenos niya yung kanyang sarili. Hindi po mataas ang tingin ni Saul sa kanyang lipi ho, bilang isang taga Benjaminites, ang tinatawag nating nasa lahi po ni Benjamin, pinakamaliit po na lipi. Pero siya nga po'y pinili ng Diyos, itinalaga, inihanda ng Diyos na maging pinuno at hari po ng Israel, bagaman labag po sa kalooban ng Diyos. Pero dumating po ang pagkakataon, ang dami pong mga naging kasalanan ni Haring Saul. Ang pinakanagustuhan sa kanya ng Diyos, mababa yung kalooban niya nung una, no? Pero dumating ang pagkakataon pong dumami po ang lahat ng kanyang mga nagawang mga kasalanan. At isa na nga ho diyan, yung kanya pong pagsuway sa Diyos, na inutusan ng Panginoong Diyos na lahat ng mga Amalekitang kalaban ninyo ay lipulin nyo, huwag kayong magtitira. Tao, mga hayop, lahat ng kanilang mga ginto, wasakin ninyo, mga babae, mga sanggol, pati hari nila, patayin ninyo. Pero ang nakakalungkot po, may ganitong pangyayari mga kapatid, na hindi ho sumunod si Haring Saul. Kaya po yung pong disobedience, disobedience. Akala ho niya maliit lang na pagkakasala ito. Ito po yung kauna-unahan po na naging karumal-dumal niya na pagkakasala. Dito po sa unang Samuel 15:22 hanggang 23. Ganito po ang sabi po ng unang Samuel sa may 15:22 hanggang 23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po yung naging consequence nito? Tingnan nyo po yung naka-highlight sa pula. Sapagkat, ito po nakakalagay sa kulay pula, sana maglagay sa atin ng fear of the Lord. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itatakwil ka rin niya bilang hari. Can we all say amen? Nakakahindik ko, nung una po'y kinagiliwan si Haring Saul ng Diyos. Si Haring Saul po ang pumalit kay Samuel bilang hari. Sapagkat ang Israel po, kung babasahin niyo po prior to 1 Samuel and 2 Samuel po, doon po sa mga hukom, pinamunuan po sila ng mga judges. Isa sa mga judges po diyan si Gideon, kung naalala niyo po, yung kanyang 300 po na mga sundalo. Si Deborah po ay isa rin pong hukom. Ito pong si Samson. Ayan po, si Samson mga hukom po yan. At si Samuel po, si Eli, dito po sa 1 and 2 Samuel po, sila po yung mga judges na sila po sana yung gusto ng Panginoong Diyos na mamuno Pero ang nakakalungkot po sa mga pangyayari na ito, hindi po nila isinakatuparan, yung hari po na itinalaga, hindi nila isinakatuparan po yung nais ng Diyos katulad ng ginawa ni Haring Saul. Ayan. Kaya humantong po sa pagkakataon, ito po yung naririnig natin nung ako po'y bata-bata pa pong assistant pastor po sa church. Naririnig natin si Pastor Noli si Sister Linda Bilog. Obedience is better than sacrifice. Maaring sa tingin po ni Haring Saul, napakaliit lamang po ito sapagkat sabi sa kanya, lipulin mo lahat ng kalaban, pero he disobeyed God. Willfully po. Talagang sinadya niya dahil mas mahalaga sa kanya yung mga kayamanan, mas mahalaga sa kanya yung mga tupang matataba po, kakainin nila, at mas mahalaga po sa kanya na magkaroon siya ng relasyon dun po sa hari. Kaya po yung hari po ng mga Amalekita, hindi niya pinatay. Hindi niya po pinatay. Kaya po, mapapansin niyo na buo yung muhi po, yung pagkagalit ni Yahweh po sa kanya. Sa gabi po na ito, iisa-isahin natin po
mas maganda ho sana mabasa po ninyo yung buong unang Samuel po at ikalawang Samuel, lalo na sa mga kabataan nating nakatunghay po ngayon, ay sana po'y mabasa natin yung pong kabuuan. Yan po. Marami-rami tayo pong mga nakatunghay po ngayon. Andyan po si Dimples, andyan po si Brother Danny, no? Nakatunghay din po sila ngayon. Si Brother Rocky po, Joria Manuel. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na sila Mishka. Yan po. So yun po yung sinasabi natin mga kapatid, ano ngayon yung mga naging kasalanan ni Haring Saul. Unang-una, naalala niyo po yung sinasabi po dito sa atin pong pinag-aralan nung nakaraan pong preaching. 7 bagay po kinamumuhian ng Diyos. Unang-una ho diyan, yun pong tayo ho ay mapagmataas, yung pong tayo po ay hambog o kaya yung tayo po ay palalo. Kapalaluan, naging palalo po dito eh. Bakit po siya naging palalo? Tingnan niyo po ang kayabangan na ginawa po ni Haring praise God, hallelujah, hallelujah. Nakita niyo po yung mga ginawa po niyang kasalanan, katulad doon ito, sa unang Samuel 13:10 hanggang 13, tingnan nating mabuti, Ito yung mga kasalanan pong nagawa niya. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong niya si Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa iyan? Ano po yung ginawa niya? Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Pilisteo at ikaw na may hindi dumarating sa oras ng ating usapan. Tingnan niyo yung verse 12, Parang tila baga wala naman pong kabuluhang kasalanan nito, pero mabigat ito mga kapatid. Ano pong sabi ng verse 12? Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Filisteo dito sa Gilgal, na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang mag-ahari sa buong Israel habang panahon. Pansinin niyo po dito sa verse 12, Ang sabi ni Haring Saul dito, ako'y nangambang lusubin kami ng Filisteo rito sa Gilgal, na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. Bakit sinabi ni Samuel, malaking kasalanan yung ginawa mo? Malaking kasalanan nga ho ba pag siya po'y naghandog? Hindi po. Pero, ito po yung kasalanan. Sana po ma-pick up natin, Wala hong masama ho sa paghahandog kung gusto niyo pong handugan ng awit ang Diyos. Wala pong masama kung gusto niyo pong handugan ang Diyos po ng pagpupuri. Kung gusto niyo po na magsayaw para sa Panginoon dahil kayo po ay natutuwa sa Kanya. Wala pong problema, yan pong mga paghahandog na yan. Pero ang tanong po, ano po ngayon, ito po ano po ngayon yung naging mabigat na kasalanan po ni Haring Saul? Alam niyo po, yung paghahandog kasi na sinasabi po doon, paghahandog ho ng mga propeta doon po sa tabernakulo o sa templo. Ang gumagawa lang ho nun, mga propeta ng Diyos. Kahit na hari ka po, kahit na ikaw po ay sabihin nyo na ho makapangyarihan, mayaman. Uulitin ko po, kahit na ikaw po yung hari, ang nakatakdang mag-alay ng handog ay walang iba po kung hindi si Propeta Samuel. Si Propeta Samuel po, kanya pong gawain po yon dahil siya lang ang itinalaga ng Diyos. Minsan yan ho yung mga marami pong nagagalit po. Alam nyo, bilang isang leader po, hindi po ako naging leader para ma-please po ang maraming tao. Naging leader po ako para sabihin po yung katotohanan tungkol po kay Kristo. Magalit man kayo sa akin, basta sinabi ko yung katotohanan dahil mahal ko po kayo, mas nanaisin ko na hong magalit kayo sa akin kaysa magalit ang Diyos. Di ho ba nagsasabi po tayo maging ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos bilang pinunong pastor po o senior pastor po ng church, dapat ho pinamumunuan ng lalaki. Marami hong nagagalit sa akin na mga senior pastor daw po sila ng mga babae. Pero kagaya ho ng ginagawa ho nito pong si Haring Saul, inagaw niya yung katungkulan po ni Propeta Samuel. Hindi ho siya nilagay ng katalagahan ng Diyos para mag-alay sa templo. Ang dahilan niya, kasi ako'y nangangamba
Nandito na yung mga kaaway. Gusto ko ng pangunahan. Ayan po, no? Matigas yung ulo. Gusto ko ng pangunahan. Mayabang po siya. Hindi niya binigay yung katungkulan po para po kay Propeta Samuel. Ang sabi niya, ako'y nangangambang lusubin kami ng Pilisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. Hindi ka po kasi pwedeng pumasok po sa templo ng Panginoong Diyos kung hindi ka po pari kung hindi ka po propeta. Kasi po yung pong mga pag-aalay ng tupa ho, no? Ilalagay po doon po sa tabernakulo, doon po sa tinatawag nating Ark of the Covenant po. Hindi ho basta-bastang pwedeng gawin ng kahit na sinong tao, maski hari po. Ang hari po, iba ang delegation niya at iba rin po ang katungkulan ng tinatawag nating mga propeta ho. Pinangunahan niya po yung pare na si Samuel po, siya po yung nag-alay. Karumal-dumal po sa Diyos yun mga kapatid. Gaya rin naman po sa mga minamahal natin pong mga babae po na nag-a-assume kayo ng pagiging senior pastor. Alam niyo po yung pagiging senior pastor, nakalagay po sa unang Timoteo, nakalagay po sa Biblia po, ang inilalagay ho ng Diyos lalaki. Kaya wag ho sasama ang loob ninyo dahil baka ho matanggap ninyo yung pong pagkamuhi ho ng Diyos, yung galit po ng Diyos. Alam ko po maraming mababait na mga babae, marami pong mga mababait po at mahuhusay magturo ng mga babae. Pwede po kayong magturo, nagtuturo sa Bible studies natin si Sister Irma, sila Sister Baby, nagtuturo po sila, andyan po sila Sister Emmy, pwede silang magturo, maski nga si Mars po na Sister Mila pwedeng magturo, pero hindi po sila yung pangunahing tagapagturo. Tumatanggap din sila ng turo po doon po sa pastor na lalaking inilagay. Kaya yung unang-una ho, naging palalo po si Haring Saul at kinuha niya po yung trabaho ni Samuel. Tingnan niyo po ang sabi po dito, no? Kaya nakakakilabot po ito Malaking kasalanan niyang ginawa mo kung sinunod mo lang ang iniuutos ko sa iyo o ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Kaya po nawala na po yung amor ng Diyos sa kanya. Kaya nga papalitan na po siya ni Haring David. Dahil doon pa lamang po, palalo po siya. 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. Unang-una yung kapalaluan po. Sabi po ng Kawikaan sa 6:16 sa preaching po natin. Ayan ho. Kung hindi po sa ating ukol yung katungkulan na yan, wag ho nating ifa-function ho. Wag nating gagawin yan. Kung tayo po'y itinalaga ho, alimbawa ho, no, tinalaga ho tayo na ito po yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin, manatili tayo doon sa katungkulan natin ho. Huwag tayong magiging presumptuous, huwag tayong aagaw ng kapangyarihan, huwag natin titignan yung sarili nating mas mataas pa sa tinalaga ng Diyos. Dahil doon ho galit na galit ang Diyos, kapalaluan po ang mga bagay niyan. Isang pagkakataon po pag-aaralan natin si Absalom po at saka si David, yung anak niya akala niya dahil nakuha niya po yung amor yung relasyon ng mga tao po doon po sa kaharian ng Israel. Galit na galit si Absalom po na sabi niya, dapat ako ang hari dahil mas marami akong mga kaibigan, maganda ako makipagrelasyon, maayos yung relasyon ko sa mga taga-Israelita. Unang-una po sa lahat, hindi naman siya tinalaga ng Diyos. Kaya po itong si Absalom po, maaaring nagplano siya laban sa kanyang tatay mismo, si Haring David, pero hindi siya nagwagiho. Pinatay din po siya ng Diyos bandang huli. Kaya po sana maiwasan natin ang ganyang mga kasalanan. Ikalawa ho, mga kapatid, hindi lang yung pagkapalalo ho, yung pagsuway. Yung pagsuway po. Tingnan niyo po yung sinasaad dito, may utos po ang Diyos sa kanya dito po kay Haring Saul. Ang pagkakautos po sa kanya, patayin mo lahat ng mga Amalekita, huwag ka magtitira. Pati hari, pati reyna, pati mga bata. Alam niyo po, pag ang Diyos nag-utos po, susundin niyo ho yun. Huwag kayo magtitira, maski baka ho, ginto, o kaya may nagustuhan po kayo doon na babae. Lahat ho yun, lipulin ninyo. Tingnan niyo yung inuutos po sa, hindi lang po naging mayabang at palalo po si Samuel, pero ang sabi po dito po sa unang Samuel 15:3, lusubin mo ang mga Amalekita at lipunin silang lahat. Ito po yung bansa ng Amalek, Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat. Old Testament po ito, kaya pinapapatay po ng Diyos ang lahat ng kalaban. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno.
Ang hindi naunawaan po ni Saul, parang bakit pinapapatay ng Diyos samantalang pwede tayong makipagrelasyon, pwedeng maging maganda po ang atin pong ugnayan. Minsan mali po yung ganyang mga konsepto, kapatid, na mas mahalaga pong unahin muna natin ang relasyon sa Diyos kaysa sa relasyon sa tao. Susunod na lang po yung relasyon sa tao. Kasi kung mali ang relasyon mo, katulad doon ng ginawa po nitong si Haring Saul, akala niya makukuha niya yung karisma dahil magaling makisama, magaling po siya na makipag-ugnayan. Nakipag-ugnayan siya sa kaaway ng Diyos, doon po sa hari ng mga Amalekita po. Ay, ang utos ng Diyos, patayin nyo Kaya yung pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon natin, depende po sa tao yan. Hindi po lahat ng tao relasyon tayo ng relasyon, mga kapatid. Mali po yan. Mali po yan sa Diyos. Ang una nating pinakamahalagang relasyon, sa Diyos muna. Yung paglakad natin sa kanyang salita. At pagka po tayo nagkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, susunod na lang po yung relasyon natin sa tao. Tignan nyo, nakipagrelasyon kagad po siya sa hari po ng Amalekita, galit na galit po si Yahweh. Ano pong sabi ng unang Samuel 15:8 hanggang 9? Tignan nyo po ang sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 8 to 9. Nilipol niya ang mga taong bayan. Sinunod naman niya nung una. Ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Ayan, marunong pa siya sa Diyos. Hindi rin pinatay ni Saul ang mga magagandang baka, mga tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi pakikinabangan. Tingnan nyo, gusto niyang mag-build up ng relasyon kay Haring Agag kasi akala niya mabuti sa mata ng Diyos. Minsan inuuna natin, relation muna sa tao, maging maayos muna yung ating pakikikapwa-tao. Depende baka kaaway po ng Diyos yung pinare-relasyon ninyo. Magagalit po yung Panginoon. Katulad doon nito, ang iisipin nyo po, napakasama naman ng Diyos, bakit niya pinapapatay lahat ng tao? Kasi po, lahat ng mga tao na yun ang magre-rebelde laban sa Diyos. Binuhay niya yung reyna. Si Haring Agag pinatay ni Samuel. Yung reyna nakatakas. Yung reyna na yon, doon manggagaling yung lahi ni Haman. Ayan pag binasa niyo po yung libro ng Esther si Haman yung magiging sakit po sa lalamunan ngayon, ni Esther at saka po itong si Mordecai. Alam ng Diyos masasamang tao po itong mga Amalekita, kaya pinapapatay na. Sinuway po ni Haring Saul. Nakatakas po yung masamang lahi ngayon. Yan. Kaya pag sinabi ng Diyos, putulin yung relasyon dito, patayin ito, nung panahon po nila, this is in the Old Testament, gagawin ninyo. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanya. Nagmarunong siya at sa kanyang pagsuway sa Diyos, kinamuhian na talaga siya ng ating Panginoon. Ano pa po yung ikatlo? Mapagpanggap. Ayan, ayaw ng Diyos yan. Na humingi naman ng tawad, ni-recognize niya na ako'y nagkasala sa Panginoong Diyos, hindi ko sinunod na patayin lahat ng mga Amalekita. Tinira ko yung mga mapapakinabangan, ang pinatay ko lang yung hindi mapapakinabangan. Pero hindi po ganap yung kanyang paghingi ng sisi Ang gusto niyang palabasin sa tao, dakila pa rin siya, maayos pa rin siyang pinuno, wala hong pagsisisi sa harapan ng Diyos, o kaya yung pagsisisi niya sa harapan ng kanyang mga tao na tayo nagkamali sa Diyos at sama-sama tayong nagkaroon po ng pagkakasala. Ano pong ginawa niya? Tingnan nyo, pansinin nyo yung pagpapanggap niya. Dito po sa unang Samuel 15:30. Tingnan nyo sa unang Samuel 15:30. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako. Good din, well and good. Dahil nandun na sa kanyang labi po yung pagpapahayag na siya po'y nagkasala. Pero may ngunit pa Ngunit sa pagkakataong ito'y ipinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako ng kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayan ng Israel. Samahan mo akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Pinalalayo na nga po si Samuel kay Saul Sabi ng Panginoong Diyos, alisin mo na yung pagkakatalaga ko sa kanya bilang hari. So, ayaw nang makisama po ni Propeta Samuel kay Haring Saul. Pero ang hinihiling niya, sana wala nang makaalam. Sana hindi na nila malaman ng mga tao para hindi mawala yung galang sa akin. Hindi mawala po yung pagtingin nila sa akin na ako'y banal. Hindi madungisan yung pangalan ko bilang hari ng Israel. At samahan mo po ako pero hindi naman po konsentidor si Propeta Saul. Actually, umalis na po si Propeta Saul nito
hindi niya kinonsinti po na sasama pa rin po siya sa isa pong palalo, sa isa pong masawayin, sa isang mapagpanggap na hari. Hindi ho matanggap ni hindi ho matanggap mismo po ni Propeta Samuel. Kaya lumisan siya, humiwalay siya, kasi ang gusto po ni Haring Saul, ulitin ko po, ipakita pa rin po na siya po'y dakila. Ang sabi niya, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito, pinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako ng kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Hindi nga ho siya repentant, hindi siya humihingi talaga ng tawad eh. Ang inaalaala po ni Haring Saul, yung kanya pong image, yung kanya pong pagkakilala ng tao na siya po ay mahusay na leader, yung pagkakakilala sa kanya ng tao na siya po ay banal, na siya po ay malinis. Pero sa totoosin po, sumusuway siya sa Diyos at siya po ay mapagmayabang po, mapagmataas, palalo po siya. Humihiwalay na po si Samuel at ito na nga po yung pagkakataong pati ang Espiritu ng Diyos po aalis na Naghahanap na ngayon ng Diyos ng ipapalit niya po kay Haring Saul. Kaya yun yung sinasabi ko mga kapatid. Halimbawa nga yung leader sa isang bansa o maski yung leader sa church po ayaw ninyo. Kung gusto po siya ng Diyos dahil yung puso niya po tapat sa Diyos, kahit na anong gawin yung plano hong pag-aalis, kahit na anong gawin yung paninira dun po sa leader o sa pastor, hindi po maaalis yan. Pero kahit na halimbawa gustong kumapit ng pastor o kung gustong kumapit ng leader, pero masama na po yung puso niya, Lord mismo po mag-aalis dyan hahanap po ang Diyos ng panibagong leader po. Pero usually hindi ho namimili ang Diyos ng pinuno na mayabang ang puso. Hindi ho pumipili ang Diyos ng pinuno po na hindi marunong sumunod. Hindi ho pumipili ang Diyos ng pinuno na hindi siya kumikilala sa itinalaga ng Diyos. Baka pagpapanggap lang yung pinapakita niya, hindi ho siya ilalagay ng Diyos dun sa posisyon na yan. Pero kung yung pastor o kaya yung leader po'y mali, isang iglap lang ho yan, tatanggalin ng Diyos dyan at ang karapat dapat ipapalit niya. Pero mapagpanggap po si Haring Saul hindi ho nagustuhan ng Diyos. Ano pa ho yung mga kasalanan po niya? Hindi lang yung pagpapanggap, hindi lang pagiging palalo, hindi lang po yung pagiging masawayin niya. Siya po pumapatay. Pumatay na ho siya sa sobrang inggit. Bakit to? Ulitin ko lamang yung sinasabi po dito po mga kapatid sa aklat ng Kawikaan 6. Ito na-touch naman niya yung isa sa pinakaayaw na ayaw ng Diyos. Ang sabi po rito sa Kawikaan 6:16 yung preach natin ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Unang-una kapalaluan. Naku, nahawakan nalakaran ni Haring Saul. Pangalawa kasinungalingan. Di ba yung pagpapanggap kasinungalingan yun? Yun pong mga pagpatay ng walang kasalanan. Mga kapatid, pansinin niyo po ito. Kaya yung mga 7 bagay na ito nagawa ni Haring Saul Tignan niyo nung nakita niya po na si David po ay ipapalit na ng Diyos sa kanya, pinahanap niya po. Sino ba yung David na yan? At yung David na yon na nagtatago na dahil meron na pong parang shoot to kill order siya napapatay itong si David na ito. Tumago po sa iba't ibang lugar. Doon po siya nagpunta sa Nob. Yung Nob po mga kapatid, wala namang mga kamuang-muang yung mga pari diyan, yung mga propeta diyan, dahil nakapagtago po diyan si David at siya po'y pinapasok ng pinuno ni Haring Ahimelech. Anong ginawa ni David? Binuhos po ni Saul po, binuhos ni Saul po yung buong galit niya kay Haring Ahimelech at sa buong lugar ng Nob. Ito po nangyari. Sa unang Samuel 22:18-19, dala po ng inggit ito kay David kasi ipapalit na po si David sa kanya. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 22:18-19, ito po. Kaya si Doeg ang inutusan ni Saul. Ito po isa sa mga general po ni Saul. Ikaw ang pumatay sa kanila. Sumunod naman si Doeg at ng araw na yon, pinatay niya ang 85 paring nakasuot ng ephod. Mga pari ito, walang malay-malay. Naku, 7 bagay na kinasusuklaman ni Yahweh. Pagpatay sa mga tao po na walang kasalanan. 85 paring nakasuot ng ephod at ipinapatay rin ni Saul ang lahat ng mga taga-Nob,
isang lungsod ng mga pari, lahat ng mga babae at lalaki, mga bata at mga sanggol, mga baka, asno at mga tupa. Hallelujah. Kahindik-hindik. Dala na ho ng inggit ito. Kasi ayaw niya pong bumaba sa trono niya. Nagkasala ho siya. Palalo ho siya. Ayaw ni Yahweh ho yun. Ang pangalawa ho, masuwayin po siya, no? Sinuway niya po yung gusto ni Yahweh. Tapos mapagpanggap pa siya. Ngayon ho, pinatay niya pa lahat po. Si Ahimelech, pinatay niya yung lahat ng naninirahan sa Nob, lahat ng mga propeta, patayin niyo lahat. Kung doon nga ho, nagningas yung galit niya, pinapatay niya. Yung dati sa mga Amalekita, dahil pakikinabangan niya, makipagrelasyon ng maayos. Pero dito na hindi niya pakikinabangan, putulin ng relasyon, patayin lahat. Talagang mamamanan niyo po o talagang tatanggapin niyo po yung pong pagiging, yung pong kamuhian o yung galit ng Diyos sa inyo, no? Kaya di ba tayo nakikita natin ho ngayon yung pong Kawikaan 6:16 hanggang 18 ho naganap sa buhay ni Saul. Siya po ay naging palalo, naging masuwayin po siya, talagang nilabanan niya yung Diyos, ayaw niyang sundin ng Diyos. Pangatlo ho, nakita ninyo na mapagpanggap siya. Sana pakita naman muna natin na maayos pa ang relasyon natin sa Samuel. Ayaw na nga makisama ni Samuel sa kanya. Masamang tao na si Saul. At ikaapat, dahil hindi niya mahuli-huli si Haring David, patayin niyo lahat ang mga tao sa Nob kasi tinulungan nila si David. Walang kamuang-muang ho yun, kaya galit na galit si Yahweh. Ikalima, ito po talaga, maski ho tinuro na natin ito no, na sana ho wala hong gagawa. Sumangguni na sa masamang espiritu po si Haring Saul. Ito po ay isang uri po ng sorcery, divination ho. Yung pong tinatawag nating occult practices kasi pagtawag ho sa demonyo yan, kapatid. Tignan niyo ho, no, nagpanggap na ho itong si Saul. Ang sabi po dito sa unang Samuel 28:8 hanggang 10. Tignan niyo po ang sabi ng 1 Samuel chapter 28 verse 8 to 10. Nagbalat kayo si Saul at isinama niya ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Nakakita po siya dun sa Endor, isang lugar po ng marami pong mga salamangka at marami pong mga medium ng spirits po. Nakakita po siya ng isang babae po na espiritista. Ano po ang sinabi ni Saul? Tignan mo kung ano ang magiging kapalaran ko. Hindi na ho siya sumasangguni sa Diyos, hindi na siya nananalangin. Naghahanap na po siya ng spirit, ng tinatawag nating espiritista, at ang sabi niya po, siya po ay lingkod ng Diyos. Kausapin mo ang espiritu ng sino mang sasabihin ko sa iyo. Yung babae nga ho natakot kasi nung una, pinapaalis po ni Haring Saul ang lahat po ng espiritista po sa Israel. Pero ngayon, ang sabi ng babae sa kanya, hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel? Nagpapanggap nga ho siya rito, hindi nakilala ng babae na si Saul yung kausap niya. Hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at ang mga manghuhula? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh, ginamit pa in the name of the Lord, Sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito. Kakakilabot po yung mga ginawa po ni Haring Saul. Using the name of the Lord, sabi nga po ng Exodus chapter 20 verse 5, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos-Diyosan at huwag ninyong lalakaran ng kanilang mga gawi sapagkat akong Diyos ay mapanubughuing Diyos. Siya po nakipag-ugnayan sa medium, sa espiritista. Isa po sa kinamumuhian ni Yahweh ho yan. Pagtawag ho sa demonyo, pakikipag-ugnayan po yan sa demonyo. Kaya hindi po lahat ng relasyon dapat nating isagawa na magkaroon tayo ng mahusay na relasyon sa mga tao pong kinamumuhian ng Diyos. Ikaw magmamana niyan, kapatid, ng galit ng Diyos pagka po hindi mo alam. Dapat po ang relasyon natin sa Diyos muna. Pag nakipagrelasyon tayo sa Diyos, susunod na po yung maayos na relasyon sa tao. Mali po yung relasyon na ginawa niya doon po sa babaeng medium po. Anong nangyari ngayon? Talagang galit na galit ho ang Diyos sa kanya. Tinanggal na ng Diyos yung pagkakatalaga sa kanya bilang hari at namili ang Diyos ng mas malapit sa puso niya, walang iba po kundi si David. Kaya nga niya pinapatay po yung lahat ng mga nasanod Kasi ito pong si David, nakita niya po na mas gusto na po ng tao. Nasa kanya na po ang karunungan ng Diyos. Nasa kanya na po yung pong pagbabasbas ng Diyos. At
nilisan na ng Diyos ang espiritu niya kay Saul. Alam niyo mga kapatid, maaaring tayo po'y magkamali at magkasala po sa pamamagitan ng ganitong uri ng mga kasalanan. Na sana po wag tayo pong maging palalo, wag tayo pong maging pasaway o sinusuway natin, wag tayong maging mapagpanggap o kaya katulad ho, siguro wala namang gumagawa sa church na pumapatay tayo ng mga tao pong wala naman pong kaalam-alam, o kaya po mga inosente. At lalo tigit po, yung mga kasalanang espiritual, binubuksan nyo yung pintuan yan, hindi lang ng galit ng Diyos, binubuksan yung pintuan ng masasamang espiritu para i-oppress po kayo bilang isang mananampalataya. Bilang pangwakas po, sana po yung mga natutunan natin ho ngayong gabi, makita natin po sa pangwakas na ito na ang buong pag-ibig po, ang solusyon po para hindi tayo ho makalakad sa mga kasalanang karumalduman. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, ito yung susi ho dyan nawala po kay Haring Saul. Pakinggan mo o Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Pagka po inibig po natin ang Diyos ng buong puso, wala nang puwang po sa puso natin yung pong pagiging palalo. Pag inibig po natin siya ng buong kaluluwa, hindi na tayo maiinggit po sa ating kapwa, palitan man tayo ng Diyos. Masaya po tayo para sa susunod na mamumuno. Masaya po tayo para sa success po ng iba. Mahalin mo po siya ng buong lakas. Pag minahal po natin ang Diyos po ng buong lakas, pati po yung atin pong pagsuway sa Kanya, pati po yung pagpapanggap natin, papawiin po ni Yahweh. Mga kapatid, sa gabi pong ito pinag-aralan po natin ang mga bagay po na naging karumal-dumal po na kasalanan ni Haring Saul. Sinamarize po ni Sister Irma, yan po yung mga karumal-dumal na kasalanan ni Haring Saul. Naging palalo po siya, naging pasaway po siya, naging mapagpanggap po siya, pumatay po siya ng mga inosente, at lalo tigit po, sumangguni po siya sa masasamang espiritu. The reason bakit niya ginawa, hindi niya minahal ang Panginoon o ang Diyos ng buong puso niya, ng buong kalakasan niya, at ng buong espiritu niya. Sa gabi po na ito, nawa po ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Diyos na umiwas po tayo sa mga bagay na karumal-dumal sa Kanya. Sana tumanim sa ating puso ang pinag-aralan natin at ang 7 bagay ho na kinamumuhian ng Diyos na narinig nyo po sa preaching natin nung nakaraan po na linggo. At sa mga susunod pa nating talakayan, titignan pa natin yung mga iba. Ano ba nagawang kasalanan po ni Reyna Jezebel? Bet galit na galit din ng Diyos sa kanya. Ano bang kasalanan na nagawa po ni Diotrepes? Ano bang kasalanan po ni Jambres at saka po ni Janes? Ano naging kasalanan po ni Hymenaeus at ni Alexander po in the New Testament? Maraming salamat po mga kapatid at salamat sa panalangin ninyo, sa mga pagdalo po ninyo na tayo po ay muli pong nagkasama-sama ngayong gabi po na ito. Sa gabi po na ito, tayo po ay manalangin at nawa po'y tanggapin natin po ang pagpapala ng Diyos. Ama namin makapangyarihan, patuloy na kami po'y humihiling po ng kalakasan, ng kagalakan po ninyo, na kami po ay bigyan ninyo, Panginoong Diyos, ng patuloy po na sigasig upang malaman namin at matuklasan namin po ang inyo pong mga salita. Bigyan niyo po kami, Panginoong Ama, ng palagi pong karunungan para hindi namin po malalakaran ng mga bagay na kinamumuhian niyo po, na sana po nagsilbing aral ang buhay ni Haring Saul, na maaring nagsimula kami ng maganda, magtatapos po kami ng hindi po maayon. Kaya bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom, lalo po ng fear of the Lord. At lalo po ibigin namin ng Diyos po ng buong puso namin, ng buong kalakasan namin, at ng buong buhay po namin. Sa gabing ito, bigyan niyo po kami ng kapahingahan, at nawa po, Lord, bukas po ng umagay, galak na naman po ang puso naming manalangin at patuloy na makasama po sa pag-alaala po ng inyong pong banal na hapunan. Pagpalain niyo po ang lahat ng hinirang ninyo at sa gabing ito, bigyan niyo po kami lahat ng mahimbing na pagtulog. Pagpalain niyo po ang bansang Israel, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, pagpalain niyo po ang Peace of Harvest Christian Ministry, lalo tigit po pagpalain niyo po ang Puray Christian Church. Muli po, magandang gabi po at tayo po ay magpapahinga na. Pagpalain po tayo ng dakilang lumikha. Mahal na mahal ko po kayo. Sumaatin po ang pagpapala, ang pag-ibig at ang kaligtasan ng Ama nating nasa langit. Good evening po.